Alright, mga matitibay, once again, Rasaul Unfiltered. Alright, nandito na naman tayo sa ating YouTube channel, no? Para tayo magkwentuhan at saka kahit paano makapag-update. Okay, so ano nga ba yung topic natin ngayon, no? Actually, ang topic natin ngayon is about sa comfort zone. Okay, so alam ko sobrang familiar na sa inyo yung salitang comfort zone. Malamang lagi yung naririnig ito sa mga nagtutalk din, no, sa mga motivational speaker din. Okay, lagi nilang sinasabi, get out of your comfort zone. May mga ganong banat sila, di ba, no? Tapos ano pa ba? Oo, laging laging madalas yung naririnig yan na comfort zone. Ano nga ba yung comfort zone, no? Ito yung pinaka-safest way or pinaka-safest place, okay, na hindi ka na, kumbaga, safest place, yung hindi mo na kailangan mag-effort masyado, tapos natatapos yung buong araw mo, or natatapos yung ginagawa mo sa isang araw nang hindi ka na nahihirapan. Kumbaga, komportable ka na nga eh. Kumbaga, comfort zone mo yon. Kapag nandun ka, alam mo lahat. Kapag nandun ka, sobrang busy ka na lang sa'yo yung mga galawan doon sa comfort zone mo. Pero, ito pala yung mahirap doon. Pag nasa comfort zone ka na, meaning, stagnant ka na. Yung wala ka na palang growth pag nasa comfort zone ka. At sabi nila, nakakamatay daw yung comfort zone. Ano kaya yung nakakamatay na yun? Aalamin natin. Actually, meron akong nakitang kwento nung minsan. Actually, lang to. Nakita ko rin to sa isang podcast, no? Actually, yung kwento nung isang daga. Yung isang daga, nakakita siya ng isang tapayan. Malalim na tapayan na punong-puno ng pagkain. So, siya lang nakakalam nun, no? Ang ginawa niya, doon na lang siya nagtambay, doon sa tapayan na yun. Yung tapayan, mga matitibay, yung parang lalagyan ng tubig, yung mga ganun, siguro kataas yan, ganun. Tapos, yung tapayan, mga matitibay, puno ng pagkain yun. So, yung pagkain, halos umapaw, no? Umapaw dun sa tapayan. Ngayon, ginawa nung daga, nagtambay na lang siya doon. Oo nga naman, hindi mo na kailangan magpagod, hindi mo na kailangan magipaghabulan sa pusa para lang makakuha ng pagkain. Tapos, ang maganda pa, walang nakakalam nung tapayan na yon, kung hindi siya lang. So, ang ginawa niya, nagtambay siya doon, days, weeks, months, no? Ginagawa niya lang doon, kumain, tapos, kumain lang ng kumain, yung ginawa niya doon. So, cut the story short, dahil sa sobrang komportable siya doon sa tapayan, kain lang siya ng kain doon, no? Tapos, wala siyang ginawa, kundi maghiga, humiga, kumain. Yun ang ginagawa niya doon sa tapayan. Ngayon, hindi niya namamalayan, palalim yung tapayan dahil nauubos niya na yung pagkain. Hanggang dumating dun sa point na hindi na siya makalabas dun sa tapayan kasi naubos niya na yung pagkain. Kumbaga, naubos yung pagkain na hindi niya na kayang tumalon pa o lumabas pa dun sa tapayan dahil nga naubos niya na hindi niya namamalayan dahil sa sobrang komportable ng ginagawa niya. Ngayon, dahil hindi na siya makalabas, hindi na siya makainom ng tubig, hindi na siya makaalis doon, hanggang namatay siya. Actually, ito yung ito yung significant na nangyari doon eh. Namatay siya hindi sa gutom. Dahil busog nga siya doon, di ba? Namatay siya kung hindi dahil sa pagiging komportable niya. Namatay siya dahil sa pagiging at home niya, masyado sa ginagawa niya, na hindi niya namamalayan na yung ginagawa niya pala, yun na yung magbabaon sa kanya sa kamatayan.
So, kung titingnan mo yung logic, no, ang nangyari sa kanya, dahil sa pagiging komportable niya sa ginagawa niya, hindi niya namalayan yung nangyayari sa paligid niya. Hindi niya namamalayan yung kung ano yung actual na sitwasyon niya. Ganun din daw pag nasa comfort zone tayo. Ang mangyayari daw niyan, syempre, no, nasa trabaho tayo, yung trabaho natin na sobrang gamay na natin, tapos, hindi na tayo nangarap o hindi na tayo nag-effort para kahit papano umangat pa doon yung kaya nating gawin. Actually, ito, hindi naman ito para sa lahat din kasi meron naman kasing tao na yun na yung gusto niya, no? So, hindi natin masisisi yun. So, ano lang tayo, in general, no? So, in general, dapat kahit papano, tinitignan din natin yung comfort zone natin. Ito bang comfort zone na to? Ito na ba yung gusto nating end destination? Ito na ba yung last frontier na gusto natin? Wala na ba tayong balak na mag-grow dito sa level na to, no? So nasa sayo din. Pero in general, yun ang masama sa pagiging komportable or pagkakaroon ng comfort zone. Hindi mo na namamalayan yung mga bagay-bagay na kaya mo pa palang gawin kasi nga sobrang komportable ka na sa sahod, sobrang komportable ka na sa mga kasamahan, sobrang komportable ka na sa ginagawa mo araw-araw. Yun ang mahirap sa comfort zone. Alright? So, at least kahit paano, at least na-share natin, no, kung ano yung ibig sabihin ng comfort zone. So, yung comfort zone, isang safe place, alright, pero deadly. So, deadly sa mga dreams, no? Deadly sa mga pangarap nyo pang gawin. Alright? So, kapag ganun, i-assess nyo lang yung ginagawa nyo araw-araw, baka masyadong nasa comfort zone na pala tayo, kaya hindi na tayo masyadong nag-aim ng mas pa doon sa kung anong meron tayo ngayon. Pero syempre, hindi naman masamang makontento, pero at least, alam mo na yung kung saan ka kontento ngayon, ginusto mo talaga yon. Yun na talaga yung gusto mo. At least may free will ka na baguhin yon. Yun nga, i-monitor mo lang yung comfort zone mo. Alright? So mga matitibay, hanggang dito na lang, no? Please watch and share. Okay? Kung meron kayong kahit papano napulot, no, sa share na to. Kagaya ng lagi kong sinasabi, parehas lang tayo, no? Parehas tayong nagsisikap para kahit papano makarating dun sa gusto nating marating. Parehas tayong hindi mayaman, hindi rin naman nagpapabaya. So, at least sa tingin ko, sa pagkakataong ito, dahil parehas tayo ng dinadanas, mas mai-share ko ng mas mahusay sa'yo or mai-share ko ng mas naiintindihan mo. Alright? So mga matitibay, once again, Rasaul Unfiltered, yeah!